Guy from Section 7. Episode 1, Mysterious Section. Isinulat ni Henry Jen Estan. I know I'm not the only one. Hindi ako nag-iisa na nakakaramdam nito. Kilala ang universidad namin sa maraming kababalaghan na pangyayari o nangyayari at isa ako sa mga estudyante na iniimbestigahan iyon, lalo na ang third floor sa may bandang building namin. Isa sa mga room kasi na iyon ay parating may namamatay o nagpapakamatay. Ang class section 7, ito din ay tinatawag nilang Devil's Classroom. Matagal na itong palaisipan sa akin kahit na sinasabi nilang nagkataon lang ang mga nangyayari at dahilan kasi ito ng student depression sa eskwelahan, ngunit alam kong hindi iyon ang totoo. Alam kong pinagtatakpan lang nila ang totoo na kung sino man ang tao sa likod nito. Alam kong lahat ng pumapasok at lumalabas sa Section 7 ay may alam ngunit napipilitang tumahimik o hindi man pinatatahimak. Makapangyarihan ang namamalakad sa section na yan. Special ang turing sa section na iyon at mataas ang standard, puro may pangalan at sobrang mayaman ang nag-aaral, hindi pwede kalabanan, sapagkat kaunting pagkakamali lang na may dahilan sa isa sa mga student ng Section 7 ay pinapatalsik nila agad at nababan sa kung ano mang universidad sa bansa upang hindi na makapag-aral. Ganoon sila ka-special kaya kahit sino walang nag-aatumili na lumapit sa kanila, kinakatakutan sila, kaya naman ilan sa mga student nito ay tila ginagawa iyong daan upang makapanakit at maghari-harian sa mga mas mababang antas sa kanila. Dito pumapasok yung bullying. Parang habang tumatagal akala mo Diyos na ang tingin nila sa kanila. Nasa kantin ako noong may bully sila. Pinagmasdan ko sila, nang tignan nila ako habang dumadaan sila dahil nakaupo ako malapit sa pinto. Kinindatan ako ng babae, nang panlisikan naman ako ng mata ng mga sumunod na student. Ngunit isang araw na lamang isang lalaki ang pumukaw ng pansin ng lahat, gwapo siya na transferee, matalino, mabait, hinahangaan ng lahat, at sa totoo lang gusto ko siya, love at first sight kung baga. Sobrang saya ko, kasi makikita ko na siya. I first met him, in a bus station 2 years ago din iyon, at hindi ko makakalimutan yung ginawa niya para sa akin noong mga ilangan ako ng karamay ng panahong ma-confine ang tatay ko sa hospital. Kahit hindi niya ako kilala ni comfort niya ako noong tumabi siya at tapik-tapikin ang likod ko. Doon ko una nasal ayan ang maganda niyang mga ngiti na nagbigay ng lakas sa akin. Ito yung tipo ng ngiti na nagsasabing, makakayanan mo din iyan, laban lang. Hindi na niya ako maalala pero ako naaalala ko siya. Subalit iyon na nga hindi ko inaasahan na mag-aaral siya dito, masaya na sana. Pero, ngunit ang ikinabigla ko pa ay yung noong malalaman ko na naging kabilang pala siya sa Section 7 na alam kong maari niyang ikapahamak at ayaw ko namang mangyari iyon. Narinig ko na higit sa out of 12,000 plus na nag-apply sa slot at exam for the Section 7 na bihirang inilunsad ngayong taon at once in a lifetime, ay siya ang may pinakamataas na grado kaya siya ngayon nasa section na yan. Matatakot ba ako o magpapatuloy para sa tao na gusto ko at mabigyang babala siya? Pinagmamasdan ko siya ngayon sa kantin kasama ang ilang mga taga Section 7 din na kumakain. Para akong stalker, which is ganoon talaga ako sa kanya, dahil kanina ko pa siya sinusundan simula nang dumating siya dito kaninang umaga sakay ng bike niya. Stand out talaga yung looks niya para sa akin. Noong makita kong lumapit siya doon sa batang student na nadapa sa may basang sahig para tulungan ito ngayon tumayo na umiiyak. Anak pa yata ito nang nagtitinda sa kantin. Napangiti na lang ako sa kanya noong sinubukan niyang patawanin ito sa pagpapapangit niya sa itsura niya. At halos hindi ko na napigil ang matawa din noong biglang mapunta sa gawi ko yung pansin niya. Iiwas sana ako kaso huli na. Nginitian niya ako tapos napangiti na lang din ako ng balik. Samantala, "Hi, kamusta?" Naalala kong bati sa kanya kanina pero dir-diretso lang siya nang hindi man lang ako pinansin baka hindi niya ako nakilala. Pagkatapos yung mga girls na nakikita siya, ay iyon, tinitilian siya na siyang napapataas kilay na lang ako kung gaano siya pag-usapan ng mga, Good for him nasa Section 7 siya kabilang,
kaya hindi siya gaano pinagkakaguluhan pero dahil sa lakas ng appeal niya at looks niya naging famous siya sa isang sandali lamang ngayon sa SCU. Si Harlem Jade Frymon. Yes, I know him, sabihin na nating tagahanga niya rin ako na may pagka-stalker talaga even sa social media niya na bihira lang niya i-update. Siguro hindi siya ganoon mahilig mag-post o may pagka-interest sa social media. Nalaman ko din kasi na sikat din siya sa barangay nila dahil sa galing mag-basketball at pinag-aagawan ng mga coach sa iba't ibang barangay. O diba, hindi halatang stalker talaga ako. I heard a lot of news about him. Aish, hanggang kailan ko ba susundan ang lalaking to? Nasa library naman siya ngayon mag-isa at sinusundan siya sa paghahanap niya ng libro. Actually nasa likod na lang niya ako na kunwari naghahanap din ng mababasa. Ano kayang book yung may magandang story? Salita niya, hindi ko alam kung nagtatanong ba siya sa akin o self-asking lang pero dahil dun parang napako bigla ang mga paa ko. Unti-unting napaharap ako sa kanya tapos nakita ko yung mukha niyang nakasmile sa akin. Hala, bakit ba kasi ang amo ng mukha niya? Mas kinabahan tuloy ako at saka napangiti din sabay yuko na parang, hello, kamusta ka, ganon. Parang paggalang culture kasi iyon mga bes. Charot, pagbati din para sa kanya. Agad akong kumuha ng libro sabay takbo ng mabilis. Tumingin pa ako noong makita ko na mapakunot noo siya. Anong nangyari doon? Nabasa ko pang buka ng bibig niya na sobrang nakakahiya talaga, napakagatlabi na lang ako at saka pumunta sa sulok para takpan yung sarili ko. Ngayon lang ako nahiya ng sobra, kinabahan, at namula ng ganito. Baka kasi alam niya na kanina pa ako sumusunod sa kanya, kaya sobrang nakakahiya. Bumalik ako sa klase ko, di ko na siya nasundan at dito pagkatapos noon ay may nangyari na naman. May tumalon daw na babae mula sa rooftop ng building ng Section 7 at kabilang na naman ulit ito sa section na yon. Kaya naman nagsimula na naman akong magtaka, nang sabihin nilang depression ang kinamatay ng babae, tulala daw ito nitong mga araw. Nakita ko lang sila nung nakaraan na masaya kasama ang mga kaibigan niya sa ibang section, na natatanaw ko ngayon mula sa malayo na umiiyak. Naaawa tuloy ako. Impossible na tumalon lang ito sa nakakasulasok na pagkalamog ng buong katawan nito. Nakadilat pa ang mga mata na nanlilisik at parang sa akin ay nakatingin. Punong-puno ng dugo at nilalangaw pa. Kaawa-awang babae. Nang makita ko si Harlem Jade, tinitignan din yung pinangyarihan at saka siya umalis na may halong pagkaseryoso sa mukha. Sinundan ko siya, nag-aalala din ako sa presensya na pinakita niya. Biglang naging balisa si Harlem, mukhang may nalalaman siya sa nangyayari. Kinabukasan na encounter ko siya sa apartment malapit sa SCU, and I heard doon pala siya nakatira, but sad lang na makita siya sa isang convenience store kumakain lang ng nakapakete mag-isa. Narinig ko siyang pinag-uusapan pero hindi niya pinapansin ang mga, tekesyo may itsura nga low standard naman daw si Harlem, para latein nila ng ganyan. Tapos sinasabi pa na kawawa naman siya, kaya napalapit ako kay Harlem Jade and asked for the seat if pwede makiupo. Mukhang nakilala niya ako, noong tignan niya ako sa kasya. Ngumiti, ikaw, sambit niya. Napangiti lang ako tapos ganoon din siya. Ikaw yung nasa library diba? Tanong niya, saka naman ako napatango-tango. Ang amo talaga ng presensya niya, yung tipong kahit suntukin ko siya. Siguro hindi siya papalag. Suntukin ko kaya siya. Charot lang, baka bangasan niya yung mukha ko kapag nagkataon. Ako nga pala si Marie Corteza. Pagpapakilala ko. Ako nga, si Harlem Jade Frymon. Kilala kita, nasa Section 7 ka, right? Kalma self, tanong muna tayo. Napatango naman siya, and then after I said that, nagbago yung mood niya. Nagbago yung mood niya nung sambitin ko ang Section 7. Aalis na ako. Salita niya nung tumayo siya sa kinauupuan niya. Wait, sambit ko din. Nagpa-cute na ako, alam ko cute talaga ako eh. Napahawak ako sa kamay niya. Huwag. Sigaw niya nang alisin niya yung kamay ko sa pagkakahawak sa kanya, para naman siyang nabigla doon sa ginawa ko. Hindi ba ako ganon ka-cute? Nakakasad naman. I'm sorry. Salita niya pa nang magmadali siyang umalis na parang nasisiraan. Hindi ko talaga maintindihan ang lalaki na ito.
Mukhang hindi lang ang section niya ang nakakapanghinala, nagiging mysterious ka rin masyado Harlem Jade Frymon. Biglang namatay yung ilaw ng time na yun, pumutok pa nga yung bomb alien ng poste. Malas talaga na araw. Ilang araw pa ang nagdaan at ngayong buwan na ito mas maraming namatay mula sa Section 7. Nagiging iba-iba naman yung biktima. Janitor and even the other student na walang kinalaman sa building na yan. It's either makikitang sunog ang katawan. Nilalangaw ang laslas na bituka. Putol-putol na party ang katawan. Halos masuka ako sa sangsang na amoy at they report again mostly suicide and just an accident. Ano ba talaga ang nangyayari sa classroom na yan at parang pagpatay lang ng isang manok ang buhay ng tao sa kanila. Pero lubos na pinagtataka ko sa lahat ng scene ng bangkay ay parati ko ring nakikita si Harlem Jade. Una inakala kong nagkataon lang pero di nagtagal ay parati ko na siyang nakikita mula sa namatay. Nakasuot ng maroon na hoodie at gloves ang mga kamay. Nakikilala ko siya dahil sa mga mata niya. Hi Harlem. Pagbati ko sa kanya nung sabay kami ngayon papunta sa kantin. Ikaw na naman. Sambit niya nung ngumiti lamang ako at makita ko na napapaiwas siya. Napansin ko na simula ng araw na pumasok siya sa section niya ngayon ay parati na siyang may suot sa kamay niyang kakaibang gloves at hoodie. Ilang beses ko rin siyang nilapitan at napapatanong tungkol sa namamatay sa section nila pero siya mismo ay umiiwas na sagutin iyon. Minsan naglakas loob na ako na sabihing mag-ingat siya sa section 7. Tinuwanan niya lang ako. Ako pa yung nagmukhang katawa-tawa ngayon. Pero hindi ako sumuko na makuha yung loob ni Harlem Jade hanggang sa maging malapit na kami sa isa't isa. Maraming beses na pabago bago siya nang pinapakitang ugali sa akin hanggang sa parati na kami nagkikita. Dahil doon minsan napapaisip ako na itigil ko na yung ginagawa ko dahil nung maging malapit din kami ay nakakalimutan ko kung ano ang layunin ko. Sumasaya kasi ako pagkasama ko si Harlem at nararamdaman kong ganon din siya sa akin. Para namang walang kakaiba sa kanya. Tinanong ko na din kung bakit lagi siyang nakasuot ng gloves at dahil daw iyon sa kamay niya sa pagbabike. May sense naman yun. Minsan nakita ko na rin habaidan niya yun nang inaayos niya yung laptop ko. Sagabal daw yung gloves dahil sa makapal ito at wala namang kakaiba. Samantala, pagkatapos ng time namin for school, nagkikita kami sa labas ng SCU para kumain ng mga street food o kaya naman manood ng sine sa hindi kalayuan na mall na binabiyahe namin sakay ng bike niya. Alam nyo yung tipong nasa likod niya ako nakaupo tapos nakayakap ako ng mahigpit sa kanya. Mainggit, kayo please. Isang beses nung nanonood kami ng sine, nang biglang mag-glitch yung screen ng sinehan, pagkatapos ay sumabog ito. Hindi ko inaasahan yung nangyari. Noong sabihin ni Harlem sa akin bago mangyari yun na bigla ang sumasakit yung ulo niya doon sa parehong ingay na narinig namin, ngunit sa iba ay parang hindi nila ito narinig. Bago mangyari yung pagsabog, ngunit sa gitna ng mga pangyayari, nagulat ako nung mabilis naman na hinarang ni Harlem ang sarili niya mula sa akin para hindi ko makita yung nangyayari. Maraming nagtataka kung bakit nangyari talaga iyon. Pinrotektahan ako ni Harlem, para bang pinapakalma niya ako. Nagkatitigan kami ng moment na yon, nang hindi ko alam kung anong espiritu ang sumanib sa akin nung hawakan niya ang kamay ko para tumayo ngunit hinayla ko siya para halikan sa oras na muntik na kaming mapahamak. Agad ko namang pinutol iyon nung bumalik ako sa ulirat at nahihiya tuloy ako sa sarili ko nang mapatingin pa siya sa akin matapos ko gawin iyon. Napaiwas ako sa kaday ko alam ang gagawin ko. Ano yung salita niya nung ipikit ko yung mata ko at takpan ang mga tenga ko. Yung mga cute niyang mga mata kasi at yung malalambot niyang labi inakit ako noon nadala ako sa nararamdaman ko dahil matagal na akong may gusto sa kanya. Ano bang magagawa ko? Marupok ako. Sorry na. Hindi ko sinasadya. Salita ko pa nung magulat ako at mabilis na minulat ko ang mga mata ko nang halikan niya rin ako. Shit. Habang ang iba nagpapanik sa pagtakbo, kami naman itong nagkakadevelopan sa isa't isa. Nagtagal ng ilang segundo iyon nung ilagay ko pa ang mga kamay ko sa batok niya. Oh my gosh! Napahawak pisngi na lang ako, nang mamula ako dahil doon.
At saka pa ako nabigla matapos niya ako binuhat papalabas ng sinehan. Yung time na yon hindi talaga naging kami. Sana nga kami na pero nung simula nang mangyari iyon hindi na ako makatulog iniisip ko yung kiss namin. Ang pangit naman walang label. Aamin na ba ako na may gusto talaga ako sa kanya? But he kissed me too. Samantala, kinabukasan gabi noon tinawagan ko siya sabi ko gusto ko makipagkita sa kanya malapit sa store sa may SCU. Gusto ko mag-confess ng nararamdaman ko for him but he said too na may gusto rin siya sabihin sakin, pakiworry ko tuloy gusto niya na rin ipagtapat yung nararamdaman niya sa akin. Napahawak tuloy ako sa magkabilaang pisngi ko. Tapos bumaba pa ako sa kalsada para silipin yung magkabilaang gawin nung kinatatayuan ko ngayon. Sarado na kasi yung store at lumapit ako doon sa may ilaw nung may kung sinong babae na nakaitim ang bumangga sa akin. Ano bang trip ng ate na to? Para siya pa yung tumingin sa akin ng ganyan. Sobrang sama ng tingin niya nang medyo makalayo na siya at napaharap sa gawi ko. Tapos kung gaano kaitim ang mula ulo hanggang paa niyang suot ay ganun din ang kinaitim ng makeup niya at lipstick. Halloween lang tay. Tinignan ko rin siya kung ano ba ang problema nito kasi titig parent siya sa akin, saka na lamang ako nagulat nung sabihin niya na. Masyado ka nang nanghihimasok, kailangan mo mamatay. Salita pa nito nung hindi ko na lang may galaw ang mga katawan ko sa nasaksihan ko. Akala ko nagbibiro lang siya nung itapat niya yung daliri niya sa akin na parang baril pero laking gulat ko, nang mag-transform ito mula sa pagiging tunay na baril. It's a shotgun to be exact. Itinapat niya sa akin iyon. Napaka-impossible pero nangyari. Nakita iyon ng dalawa kong mga mata. Sunod-sunod na may lumabas na bala doon. I found myself, nahawak na ni Harlem noong mabilis niya akong hinayla kung saan ako nakapwesto, pagkatapos hinawakan rin niya yung kamay ko para tumakbo. Anong nangyayari? Tanong ko kay Harlem. Napatigil kami noong hawakan niya ako sa magkabilaang balikat sabay. Ngumiti siya para mapahinahon ako sa kanya sinabi na magtiwala lang ako sa kanya. Pagkatapos nagtago kami sa isang madamong bahagi ng SCU. Hindi na namin namalayan na napasok na pala namin ang universidad sa pagtakbo.